Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Manapa sa kalye, sa muli kong pang-atake. Kabahan ka, ang pagsisisihan mo kung bakit ba kasi pinalagan ba? Di na lang nanahimik, nagamong ka pa para mo lang nilagay sa nangibili. Di ba dati mo na sinubukan na lang pero wala maganda. Ginamit mo ng mga letra, puro laman na ka sa larangan na ay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di ka tularan. Kasi nga, di ka naman nagpapag kasi ganito mga pagkat dapat mo nagawin na ay gila mo na. Panabuhat na ba kumuhalata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangina, matapagkatig ka ba na naman nakatuloy ba nagay papapatsubi tayo nagpapapapit sabi. Ano na siya na ba daw, never been, never will. Siya na naman, wala ba? Pakinugutan mo kung sakali ko tumutulong na pabalik para masaya. Para na sa ganun pa, isa na ko ng kote, medyo puro ilang ako na. Tika, alam ba, sinabihan na kita, ngayon na pero di ka nakinig, sabi babala. Pwese na nakatapos, sa mo dito kataak, isip naman nakataak, hamuda pa. Sa mga lumambagsak ng instrumento, ipapamalasang makabago, sulatan, simulan natin sa 50%. Parang si Taguro, mapapas na ugatan, pero dito parang nasa at enerhiya. Kung sa'yo, wala basto na mga sumatay, at sumatotal, di ma-estimate, hinihila mo, basta naman na dito lang, mamig ako lalabanan sa laro ng utakan, kung panay mga bakante ka parang paupahan, kayo nung natikman nila konting kalangitan, nalimutan na nila paan nila sa lupaan, yun na rin siguro yung nag-iisang dahilan, bakit pinabalik ako sa sagupaan, ako'y parang si Siyang Sangbibaan, ay gustong tapusin sa mapayapang usapan, pag hindi ka nakinig, umpisahan mo lang silipin ng larawan, ng iyong katapusan, pag estilo ko wala sa Kama Sutra, pag tumira to nila, labas nyo pasukan ng mga dugo, parang ka tinatagusan, pero di maagapan kahit meron pa sa door, kung di nyo ko kilala, ako isang kolektor ng mga buo ng para sa aking aparador, nagabira ng mga tirador, makito ng paglalakbay ko, mga transporter, mga lines ko, ay laging try mala Optimus Pro na natin Transformers, di karaniwang vampira na para siglit, tawagin mo kung daywalker, professional committed, pagkabulat ka na lahat lang sa daywalker, bang hawak index, mag-ipon ka lakas mo, takina mo, kapit ka pa ng panganak sa mundo, tagalit ako, letis makwala ka, umabot ako sa puto na kakawalang gana, ako niiyak, galit ka bola, sa gulitang nagkaran, sa buka parang kesong sariwa, kihot-kil pa palat ng luka mo, parang usa mo pusa na suka, pagsulit sa iyo, takina mo, akala mo tapos na, sobrang takot mo, kaluluwa mo kumapin na, lakyan pagkabata, sagat-sagat sa yabang mo na pres-pres, takina mo ha, labas mo ang tapa, ilalagyan ko ulo mo sa mantilong gagara mo, tama mo ay tilang sa kasubo naman ko po, mutang gagawin ko yung pagtulawat mo sa awa, abanganon. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman, hello po mga ka-bigman, mga ka-airsoft, good evening po sa inyong lahat. Ngayon po, magkakasama na naman tayo, tulad ng aking pangako, no, kanina bago ko kayo iniwan, okay na look? Hindi, huwag na, okay na, ako na bahala dyan. Sige na, gawin mo na gagawin mo. Sabihin mo, rolling na ako, ha? Tulad ng aking pinangako, di ba kanina bago ko kayo iwan, sabi ko, mamayang gabi meron tayong kwentuhan session, tanungan portion. Okay mga ka-airsoft, ganito. Sa ating kwentuhan session, tanungan portion, sasagutin ko kung ano yung mga bagay na iniisip mo na gumugulo sa'yo dito sa ating hobby. Okay? Sasagutin ko yan ng buong buo, ng walang pag-aalinlangan. Sasagutin ko yan ng totoo, no? Ng walang halong pagsisinungaling. Ibato nyo sa akin yung tanong nyo, sasagutin natin yan ng straight, no? Kung gumugulo kung naguguluhan, no? Yung isip mo regarding dito sa hobby, kung ano man yung umiikot sa yung pag-iisip, sasagutin natin yan right on the spot, okay? Kaya kung meron kang tanong, tara, ibato mo na, sasagutin ko ngayon din, okay? Ngayon, itong nakikita nyo, isang napakalupit, no? Para to sa collector natin na ka-airsoft na taga Baguio City, okay? Sir Melvin Arenas, okay? Melvin Arenas of Baguio City, ito na yung unit mo. Habang kwentuhan session, tanungan portion, idadaos ko tong ilalhive, no? Nakikita nyo naman yung mga shell na matitindi sa harapan ko, di ba? Malupit yung unit na to. Talagang
pangmatindihan to, no? This is the ICS grenade launcher. Oh, kita nyo. Tignan nyo yan, no? Tignan nyo naman kung gaano kalupit, di ba? Walang pag-aalinlangan. Actually, ano to? Meron siyang scope, no? Hindi ko lang inilalagay pa. Walang pag-aalinlangan. Talaga namang mamamangha ka dahil sa ganda nitong unit na to, no? Okay, grabe to mga ka-airsoft. Ewan ko ba? Ewan ko. Bakit? Ang sarap, oh. Ayan, no? Diba? Ayan, tingnan nyo, oh. Ayan. Diyan nyo ilo-load yung mga shell na yan, oh. Okay? Ayan. Mamaya makikita nyo, papaputokin natin to, no? Pagpasensyahan nyo na ako, mga ka-airsoft, meron lang konting exemption na kung gagawin, okay? Kasi nandito tayo sa loob ngayon ng shop. Hindi ko pwedeng lagyan ng bala to. Okay? Lalagyan ko ng hangin, ipapakita ko sa inyo na puputok. Pero hindi ko pwedeng lagyan ng bala kasi maraming bagay na pwedeng masira dito sa loob ng shop. Okay? Pag ito, papaliwanag ko. Pag ito, pinaputok ko dito sa loob ng shop, ang tendency, kakalat. Magkakalat talaga rito, tapos lahat ng tamaan niya, masisira, no? Ito ang shell nitong unit na to, okay? Yan, ngayon, basta sinasabi ko lang, magkikwento lang ako na magkikwento. Ngayon, kung meron kayong tanong, itanong nyo na, ibato nyo na sa akin, para masagot natin yan, mga ka-airsoft, tapos, yung mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout na kayo. Go natin yan, okay? Ngayon, bago natin ituloy itong live na to, bago ako magdire-diretso, makikiusap lang po ako sa inyo, mga ka-airsoft, no? Kung hindi naman po napakalaking abala at saka, sa inyo, abala at saka, anong tawag dito? Basta, kung hindi naman napakalaking abala, nakikiusap po ako, meron po tayong share button, ayan po sa lower left, no? Meron po tayong share button dyan, click nyo lang po yung share, i-share nyo lang po itong live natin, at mananalo kayo. Posible kayong manalo ng ating, saan na ba yun? Okay. Limited edition, no? Na Big Man Tactical Keychain. Ayan Big Man Tactical Keychain. Yung tactical keychain natin, napakarami niyan. May sniper. Ayan, meron tayong meron tayong HK416. Full metal to, mga ka-airsoft, Meron tayong, sniper na naman. Meron tayong BSR, no? May BSR tayo. Meron tayong L96, na sniper rifle. Meron tayong BSR-11. Ayan, lahat yan pwede nyong mapanalunan doon sa mananalo na lucky sharer, no? Share nyo na yung ating live ngayon, mga ka-airsoft, para dumami tayo sa ating community. Bibigyan ko pa kayo ng special edition Big Man Hobby Shop Tactical Ballpen at saka special edition Big Man Hobby Shop Tactical Survival Night. Okay, itong Survival Night natin, alam nyo naman na napaka-special nito, di ba? Kasi laki lang siya ng credit card, kasing nipis lang rin siya ng credit card, especially napakalaking silbi nito sa mga kababaihan. Halimbawa, meron kang girlfriend or yung misis mo, may trabaho, umuwi sa gabi, sa 10 oras ng gabi. Ito, napakahalagang meron siyang hawak nito, okay? Para just in case may masamang loob, meron siyang kahit papano madudukot sa bag niya, sa wallet niya, sa bulsa niya, na kahit papano kayang magdepensa sa kanya. Okay, no? Mananalo ang lucky sharer ng ating live ngayon ng mga bagay na yan. At ito pa, dadagdagan ko pa, bibigyan ko kayo ng special edition Big Man Tactical T-shirt. Yan, tabi muna natin to. Yan. Bibigyan ko kayo yung mananalo. Ito, Ducati kasi ito kasi nagra-ride din ako di ba? Ito, bibigyan ko kayo nito, ng tactical t-shirt ng Big Man Hobby Shop, okay? Kaya, yung mga hindi pa nag-share dyan, mag-share na kayo, mga bossing, no? Gusto ko manalo kayo, gusto ko, dadagdagan pa natin ng Big Man ng Big Man,
ito, bibigyan ko kayo ng Big Man sticker. Ayan. Free yan, lahat yan. Ipapaship ko ng libre, ako gagastos, ha? Okay. Basta share nyo lang yung ating live ngayon para dumami tayo sa ating community at saka dumami yung makaalam ng mga guide and review na ginagawa natin. Okay? Ngayon, kung meron kang tanong, tara, ibato mo na. Sasagutin ko yan. Okay? Bago ko i-review to, sasagot muna ako ng ilan sa mga katanungan na ibinato na sa akin, ha? Okay, ito. Number 1, Big Man. Big Man, yung green gas ba na ipinapakita mo na inilalagay mo sa mga pistol ay pwedeng haluan ng ibang gas? Parang magulo, ah. Yung green gas ba pwedeng haluan ng ibang gas? Hindi ko ganito. Hindi ko lang alam kung tama yung pagkakaintindi ko, ha, pero i-discuss ko lahat ng anggulo. Okay, meron tayong iba't ibang klaseng gas. Meron 12 kg, meron 14 kg. Siguro ang tinatanong ng ka-airsoft natin, pwede bang maghalo to sa isang magazine? Halimbawa, naglagay ka ng 14 kg. Naubos na yung 14 kg mo. Ngayon, meron pang gas yung magazine, lalagyan mo ng 12 kg. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. Walang kaso yon. Walang kaso, walang delikado dun sa gagawin mo, lalong-lalo na kung yung pistol mo is supported ng 14 kg, okay? We all know na ang pistol is for 12 kg only, pero kung yung pistol mo, kakayanin niya yung 14 kg based on the specs at saka sa advice ng dealer mo na supplier, go, pwede maghalo. Pero meron ako naiisip dito sa tanong na to. Siguro iniisip niya, pag naubos to, pwede bang refillan to ng hangin? Hangin sa compressor, hangin sa vulcanizing shaft, or ibang hangin, no? Hindi po pwedeng refillan to, okay po? One time use lang po ito. Pag naubos, tapon na po ito, hindi po to pwedeng refillan. I-share ko lang po sa inyo, meron isang ka-airsoft, no, na nagtitipid. Pumunta siya sa vulcanizing shop. Ngayon, hindi ko alam kung anong valve ang ginamit nila para mapapasok niya yung air dito. Itong air na to, nilagyan niya dun sa compressor. Yung panghangin ng mga vulcanizing shop. Right on the spot, itong valve na to, ay itong canister na to is sumabog. Sumabog po ito. Ang nangyari po, itong lata na to, nagkanda baon-baon sa mukha niya, sa mata niya, no? Ngayon, ang problem with dun sa ginawa niya na yon, nilagay niya lang yung sarili niya sa kapahamakan, okay? Nilagay niya yung sarili niya sa kapahamakan, nilagay niya yung sarili niya sa delikadong sitwasyon, okay? Yun yung tinatawag ko na maling pagtitipid. Maling pagtitipid po yun. Hindi po tama yun. Nirefillan niya to ng hangin galing sa vulcanizing shop, sumabog po ito, nagkanda warak-warak yung lata, bumaon dun sa mukha niya. Just imagine mga ka-airsoft, no? Magkano ang ginastos niya sa pagpapatahi, no? Pagpapaalis, pagpapa-ospital nung mga bumaon na lata sa mukha niya. Tapos, bumili pa siya syempre ng gamot. Syempre, may mga gamot yan. Ngayon, ang nangyari, hindi natin masasabing pagtitipid yun. Maling pagtitipid po yun, no? Ito po, one time use lang. Pag naubos po, tapon po ito, hindi po pwedeng i-refill. I hope nasagot ko ng maayos yung tanong. I hope na naintindihan ko yung tanong, no? Sir Jerome of, of Baguio City. Uy, taga Baguio na naman, no? Okay, siya yung nagtanong na yun, no? Okay, one more thing, no? Isa pang tanong, sagot tayo. Okay. Big Man, as a newbie, masasuggest mo ba na bumili ako ng rifle na high-end? Okay, ang nagtatanong na yan si Sir Christian of Pasig City. Rifle na high-end. Nasa sa iyo yun.
base na rin sa, depende na rin sa kakayahan ng iyong bulsa. Nasa sa iyo yun, depende na rin sa kakayahan ng iyong bulsa, ng kakayahan mong gumastos. Sandali. Sasara ko lang yung pinto, mga ka-airsoft. Okay, I'm back, no? Pasensya na, nawala ako, ha? Yun, tulad ng tinatanong, no? Newbie ako, pwede ba ako mag-high-end rifle? Masasuggest mo ba? Depende yun sa kakayahan mong gumastos, mga ka-airsoft, ha? Kahit newbie ka, pwede kang bumili ng high-end, no? Kahit newbie ka, pwede kang bumili ng high-end. Pasadahan mo to, Shane, ha? Medyo tutukan mo. Kahit newbie ka, pwede kang bumili ng high-end. Hindi sinabing newbie ka, pupunta ka dun sa budget meal, okay? Ngayon, kung newbie ka, mas maganda, huwag kang mag-super high-end. No, ako, ang masasabi ko lang, huwag kang mag-super high-end, dun ka lang sa tama lang. Ano yun? Yung mga mid-class. Huwag ka rin namang magba-budget meal, no? Kasi, dahil newbie ka, yung tolerance mo regarding dun sa unit sa airsoft, masyadong malabnaw pa, sabi nga, no? Yung mga error, hanggat maaari, ayaw mong may error. Hanggat maaari, gusto mo, perfect yung unit mo. Okay? Kaya, kung newbie ka, hindi rin naman advisable na pumunta ka doon sa mga unit na budget meal. Okay? Punta ka lang doon sa mid-class. Pero, hindi kita pinipigilan, na kasi baka naman sasabihin mo, kaya ko naman bumili, 'di ba? Sasabihin mong gano'n. Yes, kaya mong bumili, pero ako masasuggest ko, dun lang talaga sa mid-class. Wag naman yung super mura, wag rin naman yung super mahal. Kasi mas mahal ang unit, mas komplikado. Mas high-end, mas komplikado. Magpa-advise ka dun sa dealer mo. Wag basta magpapakasubo, no? Ako yan lagi ang ina-advise ko. Dito nga sa Bigman, sinasabi ko sa inyo, never kayong peperahan, never kayong lolokohin. Magpa-advise ka, dun sa advice na yon, pag-isipan mo yung in-advise sa'yo, baka makonsider mo para hindi ka mapahamak. Okay. Hello. Good evening sa lahat, grabe. Good evening, Alfred Lagarin Castro, hello. Redimer de los Santos, hello. Cabanyera Rolando, hello. Yun. Sana tayo. Okay po. Sir, may rifle po ba kayo? Sir, may rifle ba kayo na gas type? Meron po. Galing, tinatanong ni Ethel, no? Okay yan, boss, pang malakasan yan. Joel, hindi ko mabasa, Badiles. Okay, firing na, boss, sabi. Okay. Idol Bigman, baka sakaling makapag-team up sa'yo. From Santa Maria, Bulacan, Airsoft Sports Hub. Gabriel Batong Bakal. Paanong team up? Sponsor ba? Sponsorship? Shout out sa mga lahat ng mga airsoft shop dyan, airsoft team, airsoft organization, airsoft community. Mga bossing, kung gusto nyo yung sponsorship, message nyo lang ako, okay? Hindi ako mahirap kausap, hindi mahirap kausap ang team ng Bigman. Just in case meron kayong kailangan, BBs, silicone oil, consumables, gas, mag-message lang kayo. Let's i-work out natin yan. Pag-usapan natin yan, no? As long as na yung team nyo, yung community nyo, yung organization nyo is legit at nag-exist, wala tayong pag-uusapang problema. I-sponsoran ko kayo. Okay? Ang gusto ko lang, ang goal ko, every week maglalaro kayo, hindi mamatay yung hobby. Tulad na lagi ko sinasabi, no? Alam naman natin na medyo mabigat din yung BBs. Medyo mabigat din yung gas, no? Pupunta kayo sa game site, kulang yung isang gas, sa totoo lang, no? Kung maglalaro kayo, mabibitin kayo sa isang gas. Yun yung bagay na gusto kong makaambag. Makapagbigay man lang ng kahit kaunting tulong sa mga ka-airsoft para hindi naman mapabayaan yung hobby, di ba?
Minsan kasi dumarating yung week o yung araw na sakto lang talaga, no? Walang ganong natira sa sweldo, na pambayad lahat sa utang, na pantuition, na pambayad sa internet, sa kuryente, sa bahay, di ba? Ganon. Ngayon, pag merong sponsor tulad ng Big Man, di ba? Halimbawa, ang team nyo, Team Santa Maria Bulacan, alam ng bawat member na, oy, nag-sponsor si Big Man. Wala na silang alalahanan, di ba? Walang dahilan para hindi sila lumaro. Kasi nagbigay na tayo ng, let's say, nagbigay tayo ng 10 gas, di ba? Magbigay tayo ng 10,000 rounds of BBs. Madaling kausap ang inyong lingkod. Di ba? Hindi natin pagtatalunan yan. Basta ang gusto ko lang, yung hobby, buhay. Yun lang, no? Yung pera, madaling kitain, eh. Marami naman akong business. Diba? Marami naman ako na pagkukunan. Kung yung maliit na bagay na lambing, no? Kung naglalambing sa akin yung isang ka-airsoft ko, ano ba naman yung bigyan mo ng bala? Bigyan mo ng silicone oil, bigyan mo ng BBs, no? I'm calling all airsoft group dyan na nag-e-exist, airsoft community na active, na naglalaro every week, Saturday, Sunday. Makipag-ugnayan kayo sa akin, I'm willing to give sponsorship sa inyo. Okay? Okay. Sandali. Boom, wasak yung shop mo, sir. Sabi ni Alfred Lagarin. Yes, pagpasensyahan nyo na. Hindi ko to pwedeng paputokin ng may bala. Pero papaputokin ko to mamaya may hangin. Makikita nyo kung gaano kalakas, kung gaano katindi ang mangyayari, no? Okay ba ang D-Bell BSR10? D-Bell, as much as possible, Ged, Mansketsky, manalo, no? Wag. Okay na. Kung pro ka na, siguro pwede. Kasi pag nasira yan, wala kasing pyesa yan. Ngayon, kung pro ka, nakakaintindi ka na sa airsoft, nakakaintindi ka rin sa mga conversion, sa mga build-up na tinatawag, may nabasag na pyesa, i-convert, or ipapa-machine shop, ganon, pro level ka na eh. Pwede, siguro, no? Pero kung newbie ka, wag. Kasi pag nasira yan, wala kang kasangga, wala kang katulong, wala kang makukuwang pyesa. Okay? D-Bell BSR10, never, lalo na sa newbie. Okay? Share done po, sabi ni Alfred Lagarin. Okay ha? Sa mga mag-share, ito, mapapanalunan nyo. Okay? Free shipping, ipapadala ko sa inyo together with the tactical ball pen, tactical knife, and the sticker. Okay? Okay, shout out Boss Big Man, RJ Ramirez watching from Sharjah, UAE. Hello po sa inyo dyan. Okay, no? Just sa UAE, Sir RJ Ramirez. Okay, no? Okay, shout out Lapu-Lapu Loaded Team Cebu. Josam, no? Josam Torres, no? Hello po, Lapu-Lapu Loaded Team Cebu. Okay, pa-shout out kay Mishirano Otoko. Okay, Tagi, no? Pasensya na, anong surname mo? Hindi ko ganong malaman kung, ayun, no? Basta shoutout daw, sabi ni Tagi, no? Okay, good PM, God bless, always po. Thank you po, no? Okay po. Ito. Sir Big Man, madali po bang masisira ang may full auto na pistol? Walang patumpik-tumpik pa. Sasagutin ko ng tunay. Sasagutin ko ng totoo. Yes. Okay? Ganito yan. Ang pistol, design para pumutok. Okay? Hindi siya design para mag-rapid fire. Although, may rapid fire na function na inilalagay yung manufacturer. Pero, it doesn't mean na yung rapid fire, lagi mong gagamitin. Siguro sabihin na natin na ganito. Ganito ha. Katwiran kasi nung iba, hindi ko naman gagamitin. Hindi naman madalas gagamitin. Paminsan-minsan lang. Ang tanong dyan, mga ka-airsoft, kanta to. Gaano kadalas yung minsan? Di ba? Gaano ba kadalas yung minsan? Ito, yung single fire nga, di ba? Minsan bumibigay yung pistol natin. What more kung may rapid fire pa paminsan-minsan?
Okay na. Ako, ito, no? If you are looking for a unit na realistic, number one, huwag ka maglalagay ng tracer. Kaya if you are looking for unit or airsoft na realistic, huwag ka maglalagay ng tracer. Number 2, huwag ka maglalagay ng Spitfire. Number 3, huwag ka maglalagay ng nonsense accessories. And number 4, go for the single fire. Okay? Wala namang tracer sa tunay na baril. Wala ring Spitfire. Wala ring tracer BBs. Diba? Wala ring basta, hanggat maaari, walang abubot para maging realistic. Defeated ang purpose ng bawat pistol pag masyado mo siyang niloloaded ng mga bling-bling accessories, no? Dito sa Big Man, pasensya na kayo, pero sasabihin ko yung totoo, no nonsense tayo, okay? Ang ilalagay natin sa pistol natin, yung mga bagay na kapaki-pakinabang. Ngayon, pag hindi na kapaki-pakinabang, kung pampabigat lang siya, hindi natin ginagawa yon, no? Kasi ikaw, bahala ka rin. Kahit mapera ka, later on, marirealize mo, sayang pala itong binili ko na to. Ang pangit pala. Di ba? Nagiging kenko yung airsoft tuloy. Parang ganon. Sayang. Hindi mo naman mabebenta ng tama yung presyo nun. Bentang palugi ka doon. Di ba? Kaya mga airsoft, ang payo sa inyo ni Big Man, hindi ko kayo peperahan. Kung gusto ko kayong perahan, sige, tinda tayo maraming accessories. Tinda tayong tracer BBs, tinda tayong Spitfire. Kung gusto ko kayong perahan. Pero dahil kaharap nyo ako bilang isang airsoft player din, ako bilang hindi isang negosyante, ramdam ko yung bigat, yung gastos na iniisip nyo, pero gusto nyo sumubok ng airsoft, doon tayo, no? Kasangga nyo ako, kasama nyo ako, ang puso at isip ko, pusong ka-airsoft, hindi pusong negosyante. Kung pusong negosyante, wala akong gagawin kundi pagkaperahan kayo. Pero dahil pusong ka-airsoft tayo, gagawin natin, i-share ko sa inyo, yung mga bagay na ayaw kong mangyari sa isang ka-airsoft. Okay. Okay, no? Wow! Sabi ni J.R. Castillo. Shoutout from Mindanao, Ezekiel, no? Okay, shoutout from Pasig, Ron Baikas. Okay. Jonathan Sotelo, yun kanya, no? Dan, sana mapili. Brian Christian. Okay, Dan, sabi ni J.R. Castillo, okay. God bless, Big Man. Arthur Tudanka, no? Boss, yung airsoft po ay same material sa mga tunay na baril. Magkasing tibay, durable ba sila? Ayun. Yung bang airsoft, same material sa tunay na baril. Magkasing tibay at durable daw ba sila? Haba yan. Durable ba ang airsoft? Yes. Depende sa napili mo, depende kung paano ka gumamit. Ang pagiging durable, nakadepende doon sa gumagamit. Okay? Kahit anong mahal ng isang bagay, kahit anong high-end yan, basta ikaw na gumagamit, hindi ka marunong mag-properly maintain, masisira yan. Okay? Ngayon, same material ba sa live? No. Hindi po, syempre, di ba? Airsoft nga lang di ba? Just imagine, no? Kumbaga parang medyo tanong ng tanong ng gustong mang-intriga yan diba? Pero sagutin natin, no? Same ba sa live? Hindi. Yan, kahit paano mo isipin, di ba? Kahit paano mo isipin, hindi pwedeng same sa live. Kasi nga, presyo nga niyan, airsoft lang Presyong airsoft di ba? Ngayon, bakit gagamitan mo ng pyesa at saka materials na ginagamit sa live, di ba? Ang mangyayari ron, baka hindi nyo na ma-afford yung presyo, di ba? Siyempre, kung gusto mo ng matinding unit, matinding presyo ang kakibat niyan. Okay, di ba? Try to think, no? Kasi common sense yan yan tanong na yan. Yan tanong na yan, kaya mong sagutin yan, no? Same materials ba sa live? Tatapatin kita? No. Kung bolero ko, sasabihin ko, yes. Di ba? Pero, tatak ng isang legit na vlogger is sabihin mo yung pro, sabihin mo rin yung cons. Sabihin mo yung advantage. Isiwalat mo rin yung disadvantage. Yan yung tatak ng isang legit vlogger.
Yung tatak ng isang negosyante, sasabihin niya lahat yung mga bagay na magaganda. Pero itatago niya yung mga bagay na pangit. Okay, no? Same materials ba? Hindi po same. Airsoft is an airsoft. Live gun is a live gun. Okay? Okay, sana manalo ko, Lord. Sana manalo ka talaga, no? Chopia, no? Okay? Gusto ko makabili sa inyo, boss. Kaso paano? Archie, Prias, yan. Tanong na naman ng taong hindi nag-iisip yan. Gusto mong makabili, eto. Gusto mong bumili ng soft drink sa tindahan. Paano ka ba bibili? Pupunta ka sa tindahan. Sasabihin mo, yung gusto mong bilhin. Ganon, di ba? O paano ba bumili airsoft? Mag-message ka. Ipaalam mo sa amin yung gusto mong bilhin, then bayaran mo. Yun. Napakasimple lang, no? Sabi nga basic. Okay. Okay, Big Man, pa-shoutout, watching from Makati, astig niyan, grenade launcher, Pangyera, Erwin Ferrer. Grabe niya, no? Sir Big Man, nabili kasi ako, Military Action 6.0. Okay. Inner barrel, may mas maliit pa bang inner diameter newbie, sir? Oh, newbie? Naghahanap ng inner barrel. Diameter. Okay, no? 5.99 lang. Wag nang mangarapan ng mas maliit doon. Mas mahihirapan lang yung unit mo, no? 6mm is the standard. 5.99 is the smallest diameter that you can get and you can use to your airsoft, okay? Grabe newbie Newbie pero diameter and newbie ka pa, BG Guerrero Bolero ka. Baka naman Big Man, sabi. Sino yan? Idol, ba't ang tanga mo? Sabi ni Bernardson. Okay. Ano yan pag ganyan nonsense na tao, di ba? Hindi mo sasagutin? Ba't daw ang tanga ko? Sige, bago natin siya i-block. Bakit ang talino mo? Ano ba ang naiambag mo? Pangalan yan? Bernardson, Rakit Diaz. Bernardson! Para sabihan mo kung tanga, tanggap ko. Tanga ako Ikaw, matalino ka ba? Ano ang naiambag mo sa mundo ng airsoft? Insecure ka ba sa sarili mo? Kulang ka ba sa aruga? Hindi ka ba pinaalagaan ng magulang mo? Hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan para matuto kang rumispeto sa kapwa mo. Okay? Ang kailangan mo lang, marunong kang makitao, makipagkapwa-tao, para irespeto mo yung kapwa mo. Okay? Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Ngayon, para sabihan mo kung tanga, mas tanga ka. Bugok ka, abnormal ka. Ban. Okay. Yan. Pag mga ganyan, pasensya na kayo Ano yan? Nonsense yan. Napakadaming problema rito sa Pilipinas, sa mundo, para pagkaaksayahan pa natin yung isang ganyan tao na walang kakwenta-kwenta. Insecure yan, walang pambiling airsoft. Yan yung mga tao na tamad. Di ba? Ayaw magsumikap. Ayaw kumayod. Di ba? Umaasa sa hingi. Umaasa sa rapol. Yan yun. Isa yan doon. Kaya ganyan yan, no? Okay. Hayaan mo lang, boss, Big Man. Mang-asar lang yan. Insecure lang yan. Talagang ganyan naman. Joselito Figueroa. Ay, hello, sir. Miss you, sir. Okay, no? Sir Big Man, may pusong ka-airsoft. Parang pangkagawad po. Ay, naku, sinabi mo pa, Lloyd Angeles. Grabe. Gusto ko ang tumakbong barangay chairman. Hindi, joke lang. Naku, ayaw natin dyan sa politika. Mas gusto ko na yung ganito. Simpleng tao na pagsisilbihan ko kayo. Alam nyo ba, sa totoo lang sa loob ng isang araw, siguro merong 10 ka-airsoft, no? Na pagbubuhusan ko ng, hindi sa pagyayabang ng 30 minutes every day, para lang i-guide siya, para lang, may mali siyang nagawa doon sa unit niya, para lang maitama, ma-troubleshoot niya, no? Mga nasa 10. Doon sa 10 na yon, ang customer namin doon, siguro mga 7. Yung mga 3 doon, hindi naman namin customer. Pero,
Dahil lumalapit, syempre, kumatok sa pintuan mo, tatalikuran mo ba? Sasarahan mo ba? Lumalapit, humihingi ng tulong. Big man, paano ba ito? Kasi ganun, inalis ko kasi yung ganito. Paano ko ito ibabalik? Hindi ko na maibalik. Alam nga namang, bahala ka. Alam nga namang ganun, di ba? Hindi, tulungan natin. Sige, hatakin mo yung ganito. Tara, video call tayo para mas malinaw. Ako naman to, may mga ilalive pa ako, pero hindi ako makakapagsimula ng live kasi may ginaguide ako. Tulong lang natin yan. Ganun lang, para dumami tayo. Kasi ganito yan Yung isang tao na yan, nabiktima na nga ng ibang shop yan Diba? Kaya napahamak binaklas niya, hindi niya maibalik. Kung sa akin yan, tuturuan kita, wag mong babaklasin. Pero doon sa iba, siguro tinanong niya, pwede ko ba itong baklasin? Bahala ka, sundin mo lang instruction. Di ba? Ganun yan Niloko na nung isang seller, ngayon ikaw, tatablahin mo pa. Hindi. Tulungan na lang natin para hindi siya matroma dun sa airsoft. Pag na-trauma yan, magkikwit yan. Tatapon niya yung airsoft niya, sayang. Ngayon, kung tutulungan mo, hindi magkikwit yan. Ma-addict yan. Ma-addict sa airsoft. Lalo lalaki yung community ng airsoft, di ba? Ayun, okay, no? Utak talaga ang mga taong ganyan. Papansin lang siguro. Sabi ni Ken Milabo. Totoo yan. Boss Bigman, may mga piyesa po ba kayo ng MP5 gumagana po unit ko? Parang battle worn na. MP5, siguro depende. Depende sa sira ng MP5 mo. Pero mostly naman meron. Ang kung battle worn, number 1, I think, kung gumagana naman, boss kung may compression naman, number 1, check the air seal nozzle and the hop-up rubber. Yan lang naman Then, siguro, shimming, lahat ng shims, greasing, lahat ng grease, di ba? Recondition, tuning, back to back to rocking mode dyan. Kaya, meron yan, meron pa naman yan. Bait mo talaga, Boss Bigman. Kasing laki ng grenade launcher na nasa harap mo. Okay, mamaya na ako grabe. Ito na muna tayo. Natatambakan na ako, no? Sa mga nag-share ng live video natin, ito po yung pwede nyo mapanalunan. Ito pa, tactical ballpen. Tactical survival knife, okay? Bigay nyo to sa mga misis nyo, sa mga girlfriend nyo. Lagay nila sa wallet nila, sa bag nila. Ngayon, pag may trouble, pwede nilang gamitin to. Okay? Kasi laki lang yan ng card, ng credit card, kasi laki lang rin, kasi nipis lang rin. Pero, grabe to. Super talim nito. Sa totoo lang, Ayan, no? Yung knife na yan, sa totoo lang, kayang ahitin tong balbas at bigote ko. Okay, no? Okay, so, this is the ICS grenade launcher. Normally, mil spec to. Mil spec kasi, meron naman talaga nito sa tunay, no? Ganito rin, iba nga lang ang materials na ginamit. Kasi syempre sa tunay, since grenade launcher to, kumbaga meron talaga siyang matinding force. Sa tunay, full metal to. Syempre dito sa airsoft, hindi naman natin pwede i-full metal kasi masyadong bibigat. So, half metal to. Okay, ngayon, so this is the grenade launcher. Kung makikita nyo, ito nilagay ko lang to. Parang bipod stand niya para maipatayo ko ng ganito. Okay? Ngayon, makikita nyo na lang to, di ba, part na to, plus this one, puro siya rail. Kung anong gusto mong ilagay ng mga accessories dyan, pwede. Tactical flashlight, or laser, or scope, ayan. Ito, katulad dito, meron siyang scope lens cover. Ayan, no? Parang protection. Kasi minsan, halimbawa, hindi na iwasan, binaril ka, yung scope mo, mababasag, di ba? Masakit sa ulo yan, no? Okay, set aside natin itong unit, Ayan, kompleto yan. Merong safe, merong trigger. Okay, then merong butt, adjustable din. Ayan, no? Okay, depende sa'yo, no? Depende sa gusto mo. Ayan, okay. Ngayon, itong butt na to, ano rin siya, yan. Kumbaga, na-i-access din. Kasi ganyan yan, O, di ba? Ganyan yan. Ngayon, depende sa'yo, depende sa position mo, pwedeng nakababa, pwedeng nakataas. Okay, na-access yan. Ngayon, stock lang natin, baba lang. Okay, set aside muna natin, ano ba yung mga pula na yan? Okay, ito yung shell na tinatawag. Meron tayong
small capacity and high capacity. Yung high capacity, mas malaki. Okay, ilang BBs ang nailalagay dito? Each shells na low capacity is 70 rounds. Okay? Then, ito namang high capacity is, ilan? 99 rounds. Yan, ganun. Yan. Madami yan. Ngayon, gas-operated to, mga ka-airsoft, no? Nilalagyan niya ng bala dito. Ayan, no? Pinapasok dyan yung bala using a special reloader. Then, nilalagyan siya ng gas, ayun, doon sa tip niya, ito. Mga ka-airsoft, ayun, no? Yan, sa tuktok, dyan nilalagyan ng gas. Lagyan natin, pero mga ka-airsoft, pagpasensyahan nyo na po ako, ha? Hindi ko po ito pwedeng lagyan ng bala kasi nandito po ako sa loob ng shop nagde-demo. Kasi kung lalabas naman ako, madilim na sa paligid, hindi nyo na rin makikita. Hindi ko naman pwedeng lagyan ng bala to kasi wasak tong shop. Maraming masisira, maraming mababasag at magkakalat. Pagpasensyahan nyo na po ako. Itong shell na to, lalagyan natin ngayon ng hangin. Okay, hangin. Pwede mo lagyan ng 14 kg, mas malakas, pwede mo lagyan ng 12 kg, depende sa'yo. Okay? Lagyan lang natin 12 kg, okay? 1, 2, 3. Yan. Okay, lagyan natin ha, isa-isa muna. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. Para to sa ka-airsoft natin na collector dyan sa lugar ng Baguio City, ha? Sir Melvin. Okay, na? Okay. 1, 2, 3. Grabe, Sir Melvin. Ubus na yung gas ko, ha? Okay, ulit pa. 1, 2, 3. Okay? Yan na. Then, ayan. 1, 2, 3. Ubos ang gas. Grabe ito, ha. Kaya ubos ang gas. Okay. Ngayon, ayan na. Meron na mga gas yan. Ulitin ko. Pagpasensyahan nyo na. Baka sabihin nyo, big man, bitin naman. Pagpasensyahan nyo na. Pero hindi ko siya malalagyan ng bala kasi nandito ako sa loob ng shop. Magkakalat at maraming mababasag dito. Okay? Ngayon, lagay natin yan. I-load natin. Pipigayin mo lang to. Ito. Okay, pagkapiga mo, ititwist mo siya pakaliwa. Ayun. Edi ayan na. Ayan na itsura niya. Nabuksan na. So, ayun. Ayun, nalaglag yung lens cover. Ayan. Dito mo isushoot yung mga, ayan, dito. Dito mo isushoot yung mga bala. Okay. I-shoot na natin isa-isa, ha? Okay. Grabe, nakakatuwa. Nakakatakot, nakakakaba. 3, 4, 5, 6. Ayan, ganyan itsura niyan. Ay, naku, ang bigat na lalo. Naku naman. Tapos, isasara mo na to. Yun, okay. Tapos, ilalak mo na rito. Kailan ilak mo to? Kasi, syempre, dami niyan. Okay, ngayon, kinakasa to, nire-reload, iniikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang. Kasi, nga pala. Sorry. 6 lang kasi 6 rounds eh. Ngayon, then may safe din siya. Then may firing, fire, then safe. Bahala kayo kung ano, no? Pero, ayan na. Ngayon, pagpasensyaan nyo na po, hindi ko po siya pwede lagyan ng bala. Ulitin ko kasi, maraming mababasag dito sa shop. Itong unit na to, pwedeng pang laro, pwedeng pang harutan, pwedeng makapanakit. Okay? Inuulit ko, hindi po to pwedeng lalo na kung malapitan. Hindi pwede to, ha? Kasi sabog to, kalat-kalat to. Pwedeng walang direksyon to, granada nga di ba? Pwedeng makasakit ng ating kapwa. Okay, firing! Fire in the hole! Grabe, sarap! Woo! Fire tayo. Fire the hole! Grabe! Ang sarap, mga ka-airsoft! Grabe! Umuusok-usok pa, fire the hole! Grabe! Yan, ha? Imagine nyo na lang. Yung lakas ng putok na yan, kung may bala yan, warak-warak, basag-basag, salamin ko rito, ha? Kasi, sabog to, granada to, di ba?
Di ba yung granada, wala namang eksaktong tatamaan yung mga shrapnels niya, di ba? Ito, ganun din to. Fire the hole! Nanyo? Woo! Grabe. Ang sarap, no? Ang saya ko kasi nabibigyan lang ang pagkakataon na mag-test fire ng mga ganitong unit, no? Okay, fire the hole! Fire the hole! Grabe to mga ka-airsoft, no? Kaya, napaka-blessed natin, no? Kasi, yan, yung mga ganitong unit na ite-test fire natin, no? Alam nyo, minsan, siguro, lalo na yung mga malalapit sa akin, gusto nyo punta kayo rito everyday. Alam nyo naman yung oras ng pagla-live ko, di ba? Kayo yung pag-aanin ko, pagpa-firing ko. Collab tayo sa vlog, gano'n. Papakita ko sa inyo paano mag-vlog, yung preparation, bago mag-vlog. Papakita ko lahat sa inyo, no? Pwede, kung sino yung mga pwede dyan, punta lang kayo everyday dito, then, yun, para makita nyo. Kayo yung pagpapiring ko. Fire no, last! Wala na pala laman. Okay, no? Ayan. Kita nyo? Ito yung, grabe, ang bigat! Tingnan natin, timbangin natin kung ilang kilo siya. Meron ako ditong yan. Timbangan, no? Ayan, timbangan. Okay, ngayon, tingnan natin kung ilang kilo ba tumitimbang to. Paano ba matitimbang? Ayun, dito. Okay, mga ka-airsoft, ang kilo niya ay... Dali, gumagalaw eh. $4.2 kilo. Okay, 4.2 kilo para may bit-bit na 4 na kilong. Ano yan? Boss Big Man, may baso ka pa po. Patay tayo dyan. Oo, meron. Wag mo akong pahirapan. Pagod na ako. Pagod na ako, sir. Pero meron, pakita ko. Sige nga, ready mga Shane. Pakita ko, no? May basuka pa. Shoutout na Sir Melvin of Baguio City. Ito na yung unit mo. Ito talaga, oh. Meron pa magpapahirap. May nagtatanong kasi mga ka-airsoft, no? Kung may basuka tayo. Ay, shoutout nga pala, ha? Yung mag-share ng ating live video, ha? Ayan, mananalo kayo ng tactical keychain, no? Sponsor to. Tactical, pala to, survival knife. To, kung tawagin, no? Sponsor to ng napakabait kong gunsmith. Yan, okay, yan. Ayan, mananalo kayo nito. Plus, syempre, bibigyan ko kayo ng full metal na tactical keychain, special edition by Big Man, at saka ng tactical ball pen ng Big Man. Tapos, bibigyan ko kayo ng number 1, napakagandang Big Man t-shirt. Yan. Bibigyan ko kayo nito. Pero hindi Ducati ang tatak, kumbaga, yung yung mga pang airsoft na yung related sa airsoft, no? Yun ang ibibigay ko sa inyo. Okay, may nagtatanong, set aside nga muna natin to. Ano ba naman? Kasi may nagtanong pa noon. Okay, no? Ayan. Hello, shoutout nga pala kanina. Ang dami nila, ha? Ang nahihirapan ako magsagot. Okay, ano to? Ayan. Kung gusto nyo malupitan, Ukraine ang dating. Nasisilip ba yung bala? Ayan. Ukraine ang dating natin ito, ha? Ayan. Okay, pakita mo nga yung bala. Then, pakita ko na lang rin. Ayan, o. Ayun, o. Labas natin, no? Labas natin. Ayan, ha. Natatanda mo pa. Oo nga, aralin, madali lang namang aralin. Actually, medyo nakalimutan ko na eh. Kung paano eh. Dali. Siyempre, tanda ko yan. Yan. Ang galing machine, ha. Okay din, ayan. Mga airsoft. The moment of truth. Tingnan mo naman.
Pwede mo bang pangharutan yan? Kahit harutan lang kung ito yung tatama sa'yo, eh. Di ba? Alam mo ba to sa totoong buhay? Kaya naiikot yan. Sineset yan. Depende sa angle, depende sa layos, degrees. Yan, sineset yan, no? Pakita mo sa kanila, merong Numbers. Yan. Sineset yan, mga ka-airsoft, no? Dalawang bagay ito. Pwedeng ang tatalsik dito is BBs. Okay, di ba, Shane? BBs. At saka, pwedeng ang tumalsik dito, merong parang isang solid na rubber na takip to, yun ang tatalsik sa inyo. Just imagine, matamaan ka nung solid na yon, parang ka nagtampo sa bigas. Okay, no? Grabe, binuwi mo. Ayan. 84 millimeter. Ang sarap naman ito, no? Okay, no? Yan. Balik natin. Ito talaga, papahirapan pa ako, eh. Paano, ayan na. Hindi ko na alam paano ibalik to. May sikreto to. Ito. Yun. Ayun. Pagpipindot. Parang alam ko to, merong pinipindot dito, eh. Yun! Ay, nako. Hindi ko alam. Okay din, balik natin. Tapos, ayun na. Okay na. Ayan. May scope pa yan. Tingnan nyo naman. Grabe, mahaba. Tumatama. Okay. Yan. Fire the hole! Boom! Yan. Ano to, working to, mga ka-airsoft, no? Wala naman tayo ditong, wala tayong ginagamit dito na dami lang na hindi mapapakinabangan. Working to, no? Ang sarap siguro nito, no? Kung meron tayong military na owner jeep, no? Tapos nandun to sa ibabaw. Oh. Dati meron tayong... Oo nga, no? May fire Yan, sarap nito, mga ka-airsoft, no? Pero usually, syempre, expected nyo na, mga ka-airsoft, hindi mura to. No? Hindi talaga to mura. Para dun sa mga iba, mapapamura ka pa rito, no? Kasi talagang to, medyo, syempre may presyo talaga, no? May presyo siya. Kasi worth naman talaga, eh. Grabe, ang bigat niya. Kunin mo na nga, nangangawit naman ako. Ayun, no? Ayun. Okay, no? Basta ito, ayun, bago ko makalimutan, no? Sa lahat ng nag-share, maraming salamat. Bibigyan ko kayo nito, ha? Gusto ko manalo kayo. Tapos, ayun, malungkot ako kasi bakit? Nabalitaan ko, parang, hindi pa confirm, no? Yung next Boss Ironman, parang hindi yata gaganapin dito sa Luzon, parang sa Jensan. Nalungkot ako kasi pinangako ko na kung ilan yung checkpoint sa darating na 2024 Boss Ironman, kung ilan yung checkpoint, yun yung dadalhin kong airsoft. Mamibigay ako ng isang airsoft sa bawat checkpoint. Doon sa taong makakakilala at unang lalapit sa akin. Diba? Oh, nasabi mo sa mga ano. Halimbawa, merong 9 checkpoint. Sanchez Mira, diba? Isabela, Etiague Isabela. Ay, una, La Union muna. La Union. Sanchez Mira, Etiague Isabela. Tapos yan, Jones Isabela. Tapos, Dipaculao. Diba? Basta yan. 9 checkpoint kasi nung nakaraan, eh. Sana nga, ang expected ko, ngayon, mas marami raw dapat checkpoint. Sabi ko, wow, edi, mas marami akong dadaling airsoft. Mas marami akong mabibigyan ng airsoft. Kaya lang, ayun nga, nalungkot naman ako. Pero, wino-workout pa kasi, sa totoo lang, syempre, maraming taga rito sa Luzon, di ba? Yun yung mga ka-airsoft, no, yung, pakikuha mga t-shirt ko nun. Ay, certificate ko na lang. Sabi, tara sir, North Loop. Tara, sir, North Loop. Oo, sige, gusto ko yan. Gusto ko yan. Shoutout nga pala, sino yung mga airsofter dito na nagra-ride, may big bike, o kahit hindi big bike, kahit underbone, basta 150cc pataas tayo, ride tayo mga airsoft. Libre ko yung
O sige, libre ko ang Starbucks. Ayan, ride tayo ride tayo. Siguro one time iset natin, akong bahala sa Starbucks ipapasara natin yung Starbucks. Tingnan natin kung ilan tayo, 10 tayo, 20 tayo, 30 tayo. Ako bahala, libre ko ang Starbucks. Ayan, pangako ko sa inyo yan. Ayun lang, ayun nga. Tapos, balik tayo ron sa Boss Ironman, no? Ang inyo pong lingkod ay finisher, no, ng Boss Ironman. Akin na, Shane. Ano yan? May pangalan. Okay. Matalino ka talagang bata. Dahil matalino talaga to si Shane. Hindi ka naman ilalapit na talaga. Okay na yan. Yan, okay na. Yan, ang inyo pong lingkod ay, ayan, merong certification, diba? Ng Boss Ironman. Ayan, Bali, nasa na yung 2020 to ko? Hindi, nandun, nakasabit. Sige, ito yung pinaka-latest, no? Ito yung pinaka-huli, yan. Certificate from the, Boss Ironman, no? Na event, na yan, nanalo. Finisher tayo, no? Ayan, finisher po ang inyong lingkod ng Boss, Boss Ironman, yan. Kaya sana, sana ma-workout dito sa Luzon, no? Para magkita-kita tayo, okay, no? Okay, sir, saan ka po sa Norte? Bulacan po. Okay, idol, ganda niyang basuka, pang Israel yun. Totoo, no? Yung mga ginagamit ngayon, no? Tagal ko hinihintay yung rides mo, Sir Bigman. Oy, sana Lloyd Angeles, sana makasama kita mag-rides. Ayan, may mga kasabay na tayo, Sir Bresit Malyari. Pwede tayo. Shoutout, Bigman, Jobic Hugo from San Jose del Monte. Hello, Sir Jobic, no? Para makapili po sana. Sir, taga-san po pala ka, malapit na po pala ako sa inyo. Okay. Tara, North Loop, sabi, good evening, Boss Bigman, may Granada po kayo? Ay, wala po. Ay, Rolly Casimiro, yung word na Granada or grenade is, restricted kay FB yan. Baka ma-block ka niyan. Delete mo yan, sir, or i-edit mo yung message mo. Alisin mo yung word na Granada. Maano ka niyan? Mabablock ka. Notif lang sa kanila yun. Mabablock ka niyan. Yung basta yung word na grenade, Granada, or, di ba? Kaya minsan mga Kersop, di ba? Napapansin nyo, iniiba rin namin. Halimbawa yung word na 1911. Glock. Yung Glock. Ano yan? Alerto si FB dyan. Pag na-detect niya, pag na-scan niya na nag-type ka niyan, or basta merong nabasa yung system niya niyan, yung word na Glock, word na 1911, block ka dyan. Kaya, ginagawa namin, di ba, winay namin ng iba. Halimbawa, Glock, better might say na G-series, di ba, Glock series, ganun, G-series. Pag mga 1911, hindi namin binubuong 1911. Ginagawa namin 19-11 or I-911. Ganon, di ba? Si FB kasi may mga restricted na parang naka-flag, red flag word, no? Na pag na-detect ng system niya, pwede ka ma-block. Ingat lang po, Wag kayong mag-type na mga ganyan. Atis na lang daw para maiba. Atis na pwede, atis para maiba. Hindi alam, ano ba yung sa atis? Basta hindi alam ng FB yung atis, pero tayo alam yun, no? Yun, sama sa ride. Sige. Bet Sinosa, makipag-ugnayan ka. Gusto ko yan. Sagot ko ang Starbucks. Okay, kung ilan man tayo, 10, 20, 30, at kahit ilan pa man, magdadala ako ng 500 pesos. Sagot ko. Hindi, joke lang. Sagot ko. No? Kung sino mga sasama. Basta 150cc and above. Hindi naman tayo hindi naman tayo mag-iiwanan. Kumbaga gusto ko, facing tayo, di ba? Maayos na facing, ngayon. Okay na yun. Ang inyong lingkod, magdadala ng CH2 Kawasaki 1000cc. Pero it doesn't mean na unahan, no? Hindi naman karera yung hinanap ko. Ang gusto ko, ride lang. Rides lang tayo, no? Gusto nyo, pwede tayong, kung halimbawa, hindi naman lahat naka 400cc up, kahit lang tayo, magdadaan tayo sa mga bayan-bayan, di ba?
Kung may mga 150cc, may 200, may 300cc, go tayo dyan, no? May mga naka-sniper, may mga naka-rider 150, go tayo dyan, go tayo dyan. May mga naka-Aprilia, may mga naka-Royal Enfield, may mga naka-Suzuki, GSX, or what? Or NMAX. Kaya sinabi ko na lahat, go tayo dyan. Wala tayong dinidiscriminate, no? Ang gusto ko lang, kaya ako nag-aaya, kaya mandilibre na nga ako, para magkasama-sama tayo. Tapos, umaasa ko, sa pamunuan po ng Boss Ironman, BMW owner of safe, basta, sa Boss Ironman organizer, baka naman makonsider nyo. Ito, Boss BMW Owners Society of Safe Riders. O, yun. Baka naman makonsider nyo. O, di meron tayo sa Jensen, meron din dito. Wag naman dun lang lahat. Malulungkot naman kami niyan. No? Hello, Benelli. Hello po, Benelli, San Fernando, Pampanga. Meron na tayong 750cc, di ba? Baka naman. Okay. Anyway, ang kapal talaga ng mukha nito ni Big Man. Okay, no? Okay. Pwede ba client natin si Sir Lloyd Angeles? Sir Lloyd, Monday, malamang okay na yung unit mo, no? Ayan, Gunsmith. Nakapila na. Ang dami na rito. Ang dami na nating ipipix outer barrel, no? So, andali. Nasaan na ba? Hello to my Gunsmith na napakabait. Ayan, marami na rito. Meron na rito 25 pieces. And then, basta, mga 25 pieces above na, no? Yung mga kailangan i-fix barrel. Mostly, high cap pa tayo. Ayun. Grabe. Saya, no? Saya, no? Ano kayo makakadaan na Manila, Tondo? Araw-araw po, dumadaan ako dyan. Araw-araw nandyan ako. Sa Harbor Link, sa, ano yan? Mel Boulevard, ano? O basta, dyan sa, sa Pier, araw-araw dumadaan ako dyan, boss. Walang imposible, no? Araw-araw nagagawi po ako dyan. Okay, Boss Big, maparehas lang ba? Mga inlet valve? Hindi. May nagtatanong, parehas lang daw ba inlet valve? Kung mga WE, same lang siya, no? Lahat ng WE, same lang. Nagkakatalo sa output valve. Merong output valve na mas mahaba. Pakitaan ko na lang kayo ng sample, no? Mahirap naman na, Ilang minutes na ba ako nagsasasalita? Parang masakit na ang aking lalamunan, 1 hour and 2 minutes. Okay, 1 hour and 2 minutes pa. Okay, ito yung dalawang klase ng output valve, no? Yan, Yan. Ito, ayan, mapapansin nyo mas mahaba, ito mas maiksi. Ayan. Output valve yan ng WE. Ngayon, iba pa yung sa mga KJ Works, SRC, magkakaiba yan, no? Tokyo Marui. Normally, yung sa Tokyo Marui, SRC, Double Bell, and I think ENC is, I'm not 100% sure, pero parang same doon sa no. Kaya halimbawa, nasiraan kayo ng inlet valve. Bili na kagad kayo ng inlet valve ng Tokyo Marui, ganun. Same yun. Pero kung sa WM bibili nyo, iba yung thread pattern, no? Yung thread. At wag nyong ipipilit. Kasi, malulus thread. Pero, kung sakali lang na ganun, pwedeng gawan ng paraan yun, no? Halimbawa, yun nga, Tokyo Marui compatible yung inlet mo, mas affordable yun sa WE, pwede namang i-convert yun. Kumbaga parang gagawa ng panibagong thread. Diba? Ayun, pwede yun. Pero, syempre, kailangan supervised by an expert or a legit gunsmith. Diba?
Yun. Mahirap kasi pag magpadalos-dalos, bossing. Ingat lang dyan, no? Ingat lang. Okay, no? Hello po, ano? Paano? Installment. Installment daw. Boss, ano, compatible sa BFC yung Marex Mag na send mo sa akin yung picturean mo para makasigurado tayo, no? Mahirap kasi mag-speculate, mahirap magsabi ng hindi ko nakikita. Tulungan kita, send mo yung picturean mo siguro, focus mo, malapit, para masagot ko ng maayos yung tanong. Ha? Mahirap mahirap manghula, boss, baka magsabi ako tapos hindi pala. Ang mangyari, mapahamak ka, sisihin mo pa ako, no? Mas maganda yung makita ko muna. Pakita mo sa akin, huwag kang mahiya. Picturean mo lang. Okay, Boss Big Man, pwede patingin ng pinakamaiksi na pistol po nyo, boss, sabi. Ang pinakamaiksi na pistol so far is wala ako. No? Pero ang pinakamaiksi is yung WE na maliit, di ba? Ha? Wala tayo nun, di ba? Wala, no? Wala. Kasi hindi ako nakikita ng maliit dahil wala namang naghahanap. Pero ang pinakamaliit na talagang sa tingin ko na mag-e-enjoy ka. Kasi yung ibang maliit, halos hindi ka na mag-enjoy eh. Pwede mo na akong barilin ng malapitan na hindi ako mapapamura sa sakit eh. Ganun, di ba? Pero pinakamaliit na I think na papalag na pwede naman is the 4.3 series of a high kappa. 4.3 yan. 4.3 yan. Maliit siya. Okay. Pakita ko sa yung comparison ha. This is the 5.1. Ayan. Okay. Yan. Ito na siguro yung pinakamaliit na pwede na sa tingin ko malakas. Okay? Pero yung iba kasing maliit, parang hindi ka na mag-e-enjoy. May mas maliit pa pero hindi na enjoy gamitin. Okay, ano pa ba? Wala akong ganong yung mga solid na tanong ngayon. Pero masaya pa rin kasi nakapagsagot tayo ng maraming tanong. Sige po, maraming salamat po, sabi niya. Okay. Okay, ha? Shoutout Alfredo Gakrama II, no? Si Sir Edson Erox, user here, Big Man, baka makasama sa ride. Ride ako sa Cagayan Valley sa December. May ride daw siya. Uy, grabe naman. Mag-aya ka naman. Tagasan ka ba? Baka naman taga dyan ka lang. Kaya dyan ka magra-ride. Mag-aya ka, boss. PM mo ka ako. Sir Edson. Tayo. Ride tayo. Gusto ko yan, no? Okay, Boss Big Man. Agent Kenobi to. Meron ba Beretta Silver na installment? Lahat ng unit pwede i-installment. Huwag mo ko tanungin kung meron bang ganon. Lahat pwede. Lahat pwede, no? Na Beretta na installment. Ito, Beretta. Ayan. Pwede installment. Pwede. Huwag kang kabahan. Mag-PM ka lang. Ang mahalaga, makuha mo yung slot. Kasi sa layaway, limited slot lang. Kahit may unit ka na at may panghulog ka, kung wala ka namang slot, bali wala rin. Maganda, makuha mo yung slot, saka ka pumili ng unit. Okay? Tapos, ayun na. Okay na, medyo groggy na yung boses ko. Okay. Ayun na. Okay. Mga Karsop, maraming salamat sa mga nag-share. Ito, pwede mo mapanalunan. Ito, at saka ito. Sa mga hindi pa nag-share, click nyo po yung share button. Bibigyan ko kayo ng Big Man t-shirt, no? O gusto nyo pa yung yung mga ginagamit ko, like GoPro, like Boss Ironman t-shirt, Ducati, Kawasaki, pwede rin yun, no? Kasi meron akong mga bago na mga t-shirt na ganito mula sa mga riding body ko na hindi ko na nasuot, nakaliitan. Kasi patuloy tayo nagiging big eh. Big man na eh. At tingnan nyo, hindi ko to kinakaya and I'm proud of this. Hirap na hirap akong i-develop to. May lamis. Grabe, legend. Okay, no? And then, bawat nasa stage ako ng
Sarap kasi kumain minsan eh, di ba? Pero, syempre, lamang pa rin yung mga conscious sa health, no? Okay mga ka-airsoft, yun lang muna. Maraming salamat. Sinamahan nyo ako sa ating napakasarap na pagre-review and unbox na naman ngayong gabi. Nakakatuwa naman kasi lahat kayo nakikipag-cooperate. May nagtanong pa. O, may humabol na tanong? Idol, good evening. Magtanong ko lang, pag practical shooting, ano mas maganda? Shadow 2 or KP na pistol? Okay. Okay, KP na pistol, masyadong aggressive, masyadong malakas yung recoil. No? Yung minsan, yung sobrang recoil, hindi rin maganda kasi nagkokos ng lag. Depende sa paggagamitan mo. Kung talagang gusto mo firepower, go for the high kappa, KP, mga ganon. Pero kung practical shooting, mas maganda yung walang lag, walang delay. Go for the shadow. No? Ang shadow, normal na isa replica o pa 9mm, talagang normal naman talaga na accurate, precise sila. At huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kasi yung 6.0 actually, bihirang-bihira rin ang gumagamit sa practical shooting nun eh. Normally talaga ginagamit. Ang pinaka-effective, shadow, Glock, ganun mga 9mm, no? Kasi nga hindi ganun kapalag. Balancing yung unit. Kung mapapansin mo kasi ang caliber 45 replica, yung weight niya nasa harap eh. So, there's a tendency na pumalo siya sa recoil, ganun. Yun ang cost of delay na sinasabi ko, no? Okay. Mga ka-airsoft, maraming salamat sa lahat ng nag-share ng ating live video, okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Atid sa inyo ng inyong likod, Big Man. And lastly, sa lahat ng naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala akong pakialam. Thank you po. Have a blessed day to all.